Love Serye TV. Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang 15 bahagi. Nagpatuloy pa ang pagpapadala ng litrato ni Alea na pawang mga stolen shots. Araw-araw ay natatanggap ni Zach ang mga litrato nito. Hindi rin nakaligta ang i-message sa kanya kung ano kinain nito maghapon. Updated siya sa mga kung anong ginagawa nito sa maghapon. Maging ang oras ng pagtulog nito ay hindi nakaligta ang sabihin sa kanya. Maging ang ultrasounds, photo at laboratory results ay pinapadala rin sa kanya. Gayunpaman, wala pa rin kasing lungkot ang mga nagdaan na buwan. Hindi sapat ang mga di mabilang na larawan upang maibsan ang pangungulilang kanyang nadarama. Do you have any good news, Art? I'm sorry, sir. 10 private investigator ang kumikilos, pero sadyang wala silang makuhang impormasyon. Nagpapamigay na rin po ng mga flyers at meron na rin pong posts sa iba't ibang social media account. Pero wala pa rin talaga, sir. Napabuntong hininga na lamang si Zach. Dapat pa ba akong umasa na makikita ko pa siya? Napatitig siya sa litratong huling ipinadala sa kanya. Malaki ng umbok ng tiyan ni Alea. Nakatitig si Zach sa magandang mukha ng kanyang misis na makatanggap siya ng mensahe. Galing iyon sa misteryosong message sender. Your wife is now on her labor. Come if you want to see her. Ang sumunod na mensahe ang pangalan ng ospital. Let's go, Art. Kaagad siyang tumayo. Alam ko na kung nasaan si Alea. Halos paliparin pa ni Zach ang kanyang sasakyan. Ilang beses nang nag-overtake at muntikan na ring masangkot sa aksidente. Na makarating sila sa loob ng ospital, ay walang pagsidla ng kanyang kaba. Iginala niya ang paningin ng mga tao sa hallway. Nakita rin niya ang 3 nurse sa nurse station na pawang may mga ginagawa. Humakbang ang kanyang paa para magtanong ngunit natigil siya dahil sa pagtawag. Mr. Fuentes. Nang lumingon siya ay agad niya nakita si Franco. Puno ng pagtatakang napatidig sa kanya si Zach. Maya-maya lang ay lumapit ito sa kanya. Do you still remember me? Yes, you are Franco. Iniabot nito ang isang cellphone kay Zach. Tila wala naman siya sa sariling tinanggap iyon. That's Alea's phone. Napakunot noon naman si Zach. Yan ang phone na ginamit ng caregiver para mag-send sa'yo ng update. Ibig sabihin, sinabi ko sa kanya, sa'yo dati, makikilala mo ako sa tamang oras, Mr. Fuentes. Kumuyom ang palad ni Zach. Mabilis na kumilos ang kamay nito at kunelyuhan si Franco. Of all people, ikaw lang pala nagtatago sa asawa ko. Sinubukang awatin ni Art si Zach pero parang wala itong narinig. I am just protecting your wife. Protect to whom? Lumabas ang litid sa leeg ni Zach. Pinagtitinginan na rin sila ng mga taong naroon. Sa taong galit sa kanya. Tell me who? Hindi ko pwedeng sabihin, Mr. Fuentes. Protektahan ko ang asawa mo at anak mo ng 7 buwan. Pero pasensya ka na. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo kung sino nagtatangka sa kanya. Nag-iigting ang panga ni Zach. Now, do your part. Make sure of her safety. Nang bumukas ang pinto ng emergency room, ay pabaliang binitawan ni Zach ang kwalyo ni Franco. Hindi pa tayo tapos. Mabilis na humakbang si Zach palapit sa doktor. I am the husband, doktora. Congratulations, sir. Mommy and the babies are healthy. Babies? Yes, aren't you aware that you have twins? Hindi nakaimik si Zach. Anyway, ililipat na ang misis mo sa room niya. Ang mga babies niyo naman dadalhin sa nursery para sa ilang test. Okay po, doktora. Thank you po. Pagkalabas nila, agad niyo silang sundan. Hindi lang natin alam pero maaaring may kalaban na sa paligid. Tura ni Franco. Nilingon siya ni Zach ngunit pinuko lang siya nito ng masamang tingin. I know you're mad at me but please listen. Always keep an eye to your wife and to your children. Nang ilabas si Alea sa emergency room ay naramdaman ni Zach ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Na masulya pa niya ang 2 sanggol ay hindi maipaliwanag ang sayang kanyang nadarama. Hindi niya malaman kung sinong una niya lalapitan. Sundan mo mga bata, Art. Huwag mong aalisin ang mata mo sa kanila. Susundan ko lang si Alea. Sige po, sir. Nagkaiba na sila ng direksyon tinungo ni Art. Na malipat na si Alea sa isang private room, ay kagad siyang dinaluhan ni Zach. Humawak ito sa kamay ni Alea. Ginawaran niya ng halik ang likod ng palad nito. Hindi na rin niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang luha.
Zach, wife. Kaagad siyang kumilos at mabilis na niyakap ito. I miss you. I miss you so much, my wife. Miss na rin kita. Pumiyok ang boses nito. Salamat dahil nandito ka na, Zach. Araw-araw kong pinagdarasal na sana magkita na ulit tayo. Himawalay ang yakap sa kanya ni Zach at pinunas ang luha nito. Tahan na. Hinalikan siya nito sa noo. Hinawakan ni Zach ang magkabilang pisngi ni Alea. Inilapit nito ang kanyang mukha sa kanya. I've been dying to do this. Lumapit ang labi nito at masuyo niya itong ginawaran ng halik. Hindi ko mapapatawad si Franco sa pagtatago niya sa'yo. Gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Alea. Si Franco? Anong ibig mong sabihin? Kinidnap ka ni Franco. Kahit kailan hindi ko nakita si Franco. Nang magising ako, nasa isang rest house na ako. May kasama akong nurse at isang katulong sa bahay. Hindi ko sila masyadong nakakausap. Parang ilag sila sa akin. Pero ang sabi sa akin ng nurse, nasa rest house daw ako dahil nasa panganib yung buhay ko. Pero nakita ko si Franco dito. Ibinigay pa sa akin yung cellphone na ginagamit nilang mag-send ng pictures mo. Hindi ko alam. Ang nurse ang natatandaan kong nagdala sa akin dito. Never mind, wife. Ang importante, nasa akin ka na ngayon. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig sila ng katok sa pintuan. Maya-maya lang ay bumukas ito. Pumasok mula roon ang isang nurse at ang doktor na may tig-isang kargang sanggol. Nakasunod naman sa kanila si Art. Malawak ang ngiti nito. Mommy, Daddy, narito na po ang mga babies nyo. Nakangiting tura ng doktor. Lumukso ang puso ni Zach. Para namang hinaplos ang puso ni Alea. Nang lumapit ang nurse kay Alea ay maluha-luha nitong kinargaan sanggol na nakabalot ng kulay pink. Sir, nakangiting nilapit ng doktora kay Zach ang sanggol na nakabalot ng kulay light blue. Nanginginig naman itong tinanggap ang bata. At para naging kanila ang mundo ng mga sandaling iyon. Hindi matumbas ang ligayang nadama ng puso ni na Alea at Zach ng mga sandaling iyon. Na makaalis na ang nurse at doktor, ay noon na lumapit sa kanila si Art. Congratulations po, ma'am and sir. Nagmulat ng mata ang sanggol na karga ni Zach. Lalo lumakas ang tibok ng puso niya dahil sa nasilayan. Ngunit panandalian lamang iyon dahil muling pumikit ang sanggol. Tila nasilaw ito sa liwanag. Namamalik mataba ako, Art. Itong baby, pareho kami ng nag-alangan itong sabihin dahil baka mamali lamang siya nang nakita. Hindi po kayo namamalik mata, sir. Pareho po kayo ng kulay ng mata. Tumulo ang luha ni Zach nang magising siya sa realisasyon. Maingat niyang hinalikan ang pisngi ng sanggol na hawak. I'm sorry. Sorry dahil pinagdudahan ko kayo. Lumapit ito kay Alea. Iniyakap niya ang isang kamay nito sa kanya at hinalikan ito sa gilid ng kanyang noo. I'm sorry for being such a fool. Masyado ako naniwala sa mga sinasabi ni Rachel. I'm sorry kasi hindi ako nagtiwala sa'yo. Tapos na yun, Zach. Kalimutan na lang natin. Hindi pa naman huli ang lahat. Magsisimula tayong muli. Thank you. Thank you so much, my wife. Sumilay ang pag-asa para sa kanilang pag-iibigan, katulad ng kung paano sumilay ang pag-asa ng taong namumuhi kay Alea. Mula sa hallway, isang unipormadong nurse ang nakasuot ng face mask. Sa likod nito ay nakasunod ang isang lalaking nakasuot ng pang-itaas at pang-ibabang kulay puti. Nakasuot din ito ng face mask. Kampante silang naglalakad sa hallway patungo sa kanilang destinasyon. Walang iba kundi ang ospital na kinaroroonan ni Alea. Matapos kumatok ng 3 beses ay bumukas ang pinto. Bumungad sa kanila si Art. Good evening, sir. Good evening. We are here for Mrs. Alea Fuentes. Dadalhin lang po namin siya for some test. Tuloy po kayo. Niluwagan ni Art ang pinto. Lumapit ang dalawa sa kanila. Ibinigay naman ni Alea ang karga niyang bata kay Art. Nakasalukuyang dumidede sa feeding bottle. Ang babaeng nurse na rin ang umalalay kay Alea sa paglipat niya sa wheelchair. Zach, ikaw na ang bahala sa mga bata. Sumikdo ang puso ni Zach sa hindi niya mawaring dahilan. Don't worry about them. At saka, sandali lang naman yung test. Babalik ka rin naman agad. Yes, sir. Wala na pong 30 minutes yon. Art, pwede bang samahan mo si Alea? Agad namang umiling-iling si Alea. Hindi na. Kawawa ka dito kung ikaw lang mag-isa sa mga bata. Okay, if you say so. Lumapit si Zach sa kanyang misis at ginawaran ng halik sa pisngi. Agad namang namula ang pisngi ni Alea. Babalik din naman ako agad.
pilit itong itago ang pagkailang. Nang itulak ang wheelchair palabas ng hospital room ay lumingon pa si Alea at kumaway ito sa kanila. Nabanayad naman ang pagtulak sa wheelchair. Tinatahak nila ang hallway hanggang sa makarating sila sa dulo. Huminto sila sa tapat ng pintong may nakasulat sa itaas na exit. Bakit tayo Hindi na naituloy ni Alea ang sasabihin nang tumakip sa bibig niya ang panyong hawak na lalaking nagtutulak ng wheelchair. Naramdaman niya ang pagkahilo. Naramdaman pa niya ang pag-angat niya sa ere nang buhatin siya nito. Maging ang pagbukas ng babae sa exit door ay nakita pa niya. Tumindi na ang hilo ng kanyang nararamdaman hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman. Nagising si Alea na tila pinupukpok ang kanyang ulo sa sakit. Iginala niya ang kanyang paningin. Walang gamit sa paligid. Ang dingding naman ay nagkukulay itim na. Tila dating may pintura ito dahil sa mababakas pa ang kulay puting tila na luma na. Sinubukan niyang gumalaw subalit nakaramdam siya ng taling nakapulupot sa bewang niya. Gayon din ang kamay niya nakatali sa likod ng kinauupuan niya. Good thing that you're awake. Agad siyang napabaling sa pinagmula ng tinig. Lainey? Bumalatay ang gulat sa mukha ni Alea. Yes, my dear. It's me. Ngumisi ito sa kanya. Maya-maya lang ay lumapit si Rachel kay Lainey at iniabot sa kanya ang isang baril. Nakaramdam ng pangangatog ng tuhod si Alea. Anong ibig sabihin nito, Lainey? What's the meaning of this? Ngumisi ito na nakakaloko. Nakalimutan mo na ba, my dear? Sabi ko dati, all I want for you is a remarkable life. Bakit? Hindi na itago ni Alea ang panginginig. Nagsimula na rin niyang maramdaman ang paghapdi ng kanyang mata. Ahalaw ko ba hindi ka galit sa relasyon ko kay Zach? It's not about Zach. Tumalim ang titig nito sa kanya. Naglakad-lakad ito sa palibot niya at sa bawat paglagutok ng suot nitong heels ay nararagdagan ang kabog sa dibdib ni Alea. May kwento ako sa'yo. Dumukuwang ito sa kanya. You listen carefully. Pinadaustos pa nito ang baril sa kanyang pisngi. Muli itong humakbang patungo sa harap niya. Once upon a time, there's one complete and happy family. Isang mapagmahal na ama at mapag-alagang ina sa kanilang only little girl. Tumingala ito sa kisame na parang nakikita ang isang magandang ganap. Nagniningning pa ang mga mata nito. Everything was beautiful. Perfect. Until a witch came into the picture. Bumalik ang tingin nito kay Alea at makikita sa mata nito ang panlilisik. Alam mo kung anong pangalan ng witch na yon? Hindi umimik si Alea. Sobra na siyang kinakain ng takot. Amelia. Her name is Amelia. Napailing naman si Alea nang marinig niya ang pangalan ng kanyang ina. Alam mo kung anong ginawa ni Amelia, the witch? Sandali itong tumigil. She put a spell on the little girl's father. Kaya naman, ang happy family, nasira. Tuluyan ang nalaglag ang luha ni Alea dahil sa halo-halong emosyon. Iba-iba ang Lainey na nasa kaharap niya ngayon. Alam mo ba kung ano nangyari sa little girl? Tumulo ang luha sa pisngi nito. Paulit-ulit. Paulit-ulit siyang nirape ng evil stepfather niya. Kumawala ang hikbi ni Lainey. Napahikbi na rin si Alea. Hindi yun ginusto ni Mama Lainey. Ginusto man o hindi, kasalanan pa rin niya. Pinunas nito ang kanyang luha. Pero dahil ako ang bida sa kwentong ito, hindi kita papatayin. Lulumpuhin lang kita hanggang sa hindi ka na makalakad. Sisirain ko din ang mukha mo. Gagawin kitang pangit. Matatakot sa iyo ang lahat. Walang magmamahal sa iyo, Alea. At higit sa lahat, pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundong ito. Lalo naman bumuhos ang luha ni Alea. Please, Lainey, maawa ka sa akin. May mga anak ako. Ngunit hindi yun pinakinggan ni Lainey. Tumalikod ito at tinungo ang pinto. Sumunod na rin si Rachel at hindi nila inintindi ang pag-iyak nito. Ano ba talagang plano mo kay Alea? Usisa ni Rachel na makakuha siya ng tiyempo. You heard it a while ago, right? Tumaas pa ang kilay nito habang nakatingin sa kanya. So ano? May plano ka bang buhayin siya? Yes. Walang kagana-gana nitong sagot. Bago kinuha ang bote ng alak at nagsalin sa kanyang baso. Ba't hindi mo pa siya patayin? Muli naman bumaling sa kanya. I'm not a killer like you, Rachel. Tumalim ang titig nito. Dahil sa tinura ni Lainey, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at habang nakatingin siya kay Lainey, ay unti-unting bumalik ang nangyari 10 taon na ang nakararaan. Napakislot si Rachel nang humalik si Armando sa kanyang batok. Tumaas ang kanyang balahibo sa mainit nitong hininga
na tumama sa kanyang balat. Armando, ano ba? Uuwi na ako. Lumayo ito sa lalaki ngunit agad siya nitong hinabol na niyakap. Baka biglang umuwi yung asawa mo. Pinilit niyang tanggalin ang kamay na nakapulupot sa kanyang bewang. Hindi niya tayo mahuhuli, darling. Muling dumapo ang halik nito sa kanyang leeg. Wala nga ako sa mood, ano ba? Marahas nitong tinanggal ang kanyang kamay at saka ito hinarap. Ayoko na, Armando. Pagod na ako maging kabit mo lang. Ang dami mong arte. Totoong mahal kita, pero ako, ano ba ako sa'yo? Para usan mo lang ba ako? Ang dami mong sinasabi. Tinulak niya si Rachel sa kama. Nang bumagsak roon si Rachel ay kaagad niya itong kinubabawan. O huwag nang magpakipot. Ipininid nito ang mga kamay ni Rachel sa kamay at sa kanya sinunggaba ng halik ang leeg nito. Ayoko please, ayoko. Pilit pumalag si Rachel upang makawala sa pagkakahawak nito sa kanya. Magugustuhan mo to, darling. Ayoko, ayoko. Lalo pa siyang gumalaw-galaw. Nagtagumpay siyang maalis ng kanyang kamay na hawak ni Arnaldo. Nagawa niyang maabot ang leeg nito. Nang mahirapang huminga ito ay saka lamang siya nito binitawan. Bumapang siya paalis ng kama ngunit bago pa siya makalayo, inagawang hilahin ng matandang lalaki ang kanyang paa. Pinilit ni Rachel na sipain si Armando ngunit sadyang malakas ito. Nagawang mahablot ni Rachel ang isang unan sa kama. Eksaktong nakuha niya iyon nang mahuli ni Armando ang isa niyang kamay. Otomatiko namang naitakip ni Rachel ang unan sa mukha ng lalaki. Ginamit niya ang kanyang lakas upang ipinid ito sa kama. Baligtad na ngayon ang sitwasyon. Siya na ngayon na nasa ibabaw ni Armando. Kumawag-kawag pa ang katawan nito ng panlalaban. Sinamantala mo ang pagmamahal ko sa'yo. Lalo niya idiniin ang una na nakatakip sa mukha nito. Maya-maya lang ay tumigil na sa paggalaw si Armando. Natigilan rin si Rachel. Nagsimulang kumalabog ang kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinaas ang unan. Bumungad sa kanyang mukha ang mukha ni Arnaldo na nakapikit. Binalot ng katahimikan ng paligid. Lalo siyang binalot ng kaba. Napatay ko ba siya? Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang tuhod. Bago pa siya makahuma, ay narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Agad na napalingon si Rachel sa pintuan ng silid. Bumungad sa kanya ang anak-anakan ni Arnaldo, si Lainey at ang isang lalaki. Oh my God, nanlaki ang mata ni Lainey. Gumuhit din ang shock sa mukha ng lalaking kasama nito. Tumulo ang luha ni Rachel dahil sa realisasyon ng nagawa. Believe me, hindi ko sinasadya. Hindi niya naitago ang panginginig. Hindi inalis ni Lainey ang pagkakatitig sa kanya. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Lumingali nga si Lainey sa labas ng kwarto. Maya-maya lang ay hinila niya papasok ang kasama nito sa loob. Isinara rin nito ang pintuan. Napalunok pa ito dahil unti-unting lumapit sa kanya. I-check mo yung leeg kung humihinga pa. Nanginginig niyang inilapit ang daliri nito sa ilong ni Arnaldo. Lalong tumulo ang luha niya. Ayoko makulong. Napakagat ng hintuturo si Lainey. Gumalaw-gulo ang mata nito na animoy nag-iisip ng gagawin. Tumayo ka na dyan. Naguguluhan namang tumingin sa kanya si Rachel. Dali, kailangan natin linisin ang ebidensya. Hinila niya ito paalis ng kama. Move now, kung ayaw mo makulong. Teka, ayoko madamay dito. Tura ng lalaking kasama niya. Humakbang ito paalis ng silid ngunit agad din siyang hinabol ni Lainey. Mabilis nitong humawak sa kanyang lalaki. Just cooperate with us, Frank. Isa itong krimen, Lainey. Tinanggal nito ang kamay ni Lainey na nakahawak sa kanya. Please, Frank. Lahat ng gusto mo susundin ko. Binigyan siya ni Franco na mapanurin tingin. Lahat? Tumango si Lainey. Bear me a child, Lainey. Okay, sige na. Payag ako. Pero pwede bang magdali na tayo? Baka mahuli pa tayo. Kaagad na humakbang si Lainey at naghalungkat sa mga cabinet na naroon. Maya-maya lang ay kumuha siya ng white gloves at iniabot niya iyon sa kanila. Ang makita niyang nagsuot nito ay si Lainey. Mabilis na rin niyang sinuot ang hawak niya. Ganun rin ang ginawa ni Franco. Alisin natin ang bangkay sa kama. Pumesto si Lainey sa paanan ng bangkay. Pumesto naman si Franco sa ununan ni Arnaldo. Nanginginig naman siyang lumapit at pumesto sa bandang bewang nito. Move, faster, kung ayaw mo mahuli tayo. Pinalyakihan pa siya ng mata ni Lainey. Pinagtulungan nilang buhatin ang bangkay ni Arnaldo sa paalis ng kama. Nang mailagay nila sa lapag ay muling naghalongkat si Lainey sa ipabang cabinet roon. Maya-maya lang ay lumapit itong may dalang laundry bags. We need to change the beddings. Lumapit sila sa kama. Inilagay nila sa loob ng bag ang punda ng unan, bedsheet at kumot.
Matapos iyon, ay pinalitan nila ang mga iyon ng bago. Nang maayos nila ang kama ay kumuha ng towel si Lainey. Lahat ng nahawakan mo dito sa loob punasan mo para wala ang fingerprint na naiwan. Agad naman tumalima si Rachel. Pinunasan niya ang gamit na natatandaan niyang hinawakan niya. Ganun rin ang ginawa ni Lainey at Franco. Maging ang bangkay ni Arnaldo ay pinunasan nila at pinalitan ng damit. Napalunok si Rachel na makita niyang kumuha si Lainey ng tali. Ano gagawin mo dyan? Hindi na itago ang panginig ni Rachel. Sandali siyang tinitigan ni Lainey. Maya-maya lang ay walang kagahol-gahol niya itinali yun sa leeg ni Arnaldo. Lalo lang tuloy nangatog ang tuhod ni Rachel. We'll do it o mabubuko ka. Ilan sandali siyang tinitigan nito ng mataman. Ayaw mo makulong, hindi ba? Wala na nagawa si Rachel kundi pikit matang tumulong. Pinagtulungan nilang buhatin ang mabigat na bangkay at katawan ni Arnaldo. Dinala niya iyon sa terrace. Nagkataon naman patay ang ilaw sa bahaging iyon. Iginala ni Rachel ang paningin niya. Bukod sa madilim ay nasa bandang likod iyon ng mansyon ng mga Mendez. Tamang-tama sa pagtatago nila ng krimen dahil walang makakakita. Itinali ni Lainey ang dulo ng tali sa bakal ng railings ng terrace. Matapos masigurong matibay ang pagkakatali, ay sumenyas ito na buhatin nila ang bangkay. Naluha na lamang si Rachel ng buhatin nila ang bangkay ni Armando. Lumingon sa kanila si Lainey. Nang tumango ito sa kanila, sabay nilang inihulog ang bangkay. Nangatog ang tuhod ni Rachel nang lumambitin na ang katawan ni Arnaldo sa terrace. Mula sa kinaroroonan nila, ay tanaw nito ang ulo nitong nakayuko at ang katawan nitong mahinang umiindayog. Tutunganga ka na lang ba dyan? Kahit nanghihina ay sumunod si Rachel kina Lainey at Franco. Nang makapasok sila sa silid ay binuhat ni Lainey ang isang laundry bag na pinaglagyan ng mga ebidensya. Pinabuhat naman niya kay Franco ang isa. Sumilip muna sa labas ng pinto si Lainey nang masiguro niyang walang tao. Ay kalmante itong naglakad sa pasilyo. Tinungo nila ang stockroom at doon iniwan ni Lainey ang laundry bag. Ito na rin ang kumuha sa hawak ni Franco at ibinato sa loob. Matapos iyon ay kalmante nitong binaybay ang pasilyo palabas ng mansyon. Pinagpawisan ng malapot si Rachel na makasalubong nila ang isang katulong. Magandang gabi po, ma'am. Umuwi po pala kayo. Obviously, Yaya. Matare ang tono nito. Napayuko na lang ang katulong na tila nahihiya. Well, may dinaanan lang kami ng friend ko dito. Naging malumanay na ang boses nito. Hindi niya hinihintay na sumagot ang katulong. Nagpatuloy sa paglalakad si Lainey na parang walang nangyari. Pumasok sa driver's seat si Franco. Pumasok naman sila Lainey sa backseat. Ngunit kahit nakalabas na sila ng mansyon, ay hindi pa rin nawala ang panginginig ni Rachel. Look at you. You look so suspicious. Ngumuwi pa ito bago umirap. Just relax, okay? Itanim mo sa isip mo, hindi mo siya napatay. Salamat, Lainey. No, Rachel. Makahulugan itong tumingin sa kanya. May kapalit ang ginawa ko. At ang unang naging kabayaran ay ang agawin ni Rachel si Ken kay Alea. At ang sumunod ay ang pag-a-apply nitong sekretary ni Fuentes. Ang naging usapan ay matyagan lang si Alea kay Zach. Ngunit tuwing pumapalpak ang plano ay pinag-iinitan siya ni Lainey. Hanggang sa narating na ni Rachel ang hangganan ng kanyang pagtitiis. Pagod na siya maging utusan ni Lainey. Isa lang ang nakita niyang solusyon para lumaya. Iyon ay ang kamatayan ni Alea.